nandiyan sila, bahagi ng ating buhay. Kahit magkikip mata, kahit magbingi-bingihan, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Agenda, agenda, agenda. Kahit nasan ka, nakikita at naririnig, apektado ka. Kahit magkikip mata, kahit magkibit balikat, nararamdaman. Agenda, agenda, agenda. Kahit di pag-usapan, nararamdaman. Sa bawat kibot galaw natin, nakakaapekto sa atin. Pag-usapan natin, harapin natin sa agenda, agenda, agenda. Kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Kahit saan ka lumingon, may isyung nakakaapekto sa iyo. Kaya dapat pag-usapan. Dahil lahat ng issue, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Ang ating agenda, sinasabi pong mabisa ang mga herbal medicines na panlunas sa maraming karamdaman. Gaano nga po ba ito katotoo? Abangan po ang mga detalye sa ating agenda report. Isang makabuluhang talakayan naman tungkol sa benepisyo ng herbal medicines ang hatid po sa atin ng Agenda One-on-One. Kasama po si Dr. Joven Ordonia ng Department of Health. Ako po si Joel Villanueva. At ito ang ating agenda. Ina-advocates na talaga sa atin yung herbal medicine. Plus, napaka-importante yung change ng lifestyle. Nagsusulputan po ang iba't ibang herbal medicines na patok ngayon sa ating mga kababayan. Bakit po ba nila ito tinatangkilik? Panoorin po natin ang agenda report. Kinagisnan na ng mga Pilipino ang paggamit ng mga traditional medicines bilang pamamaraan ng panggagamot at pag-iwas sa mga sakit. Isa sa mga ito ay ang paggamit ng herbal medicines. Ayon sa World Health Organization, ang herbal medicine ay tumutukoy sa mga herbs, herbal materials, preparations, at finished products na naglalaman ng mga active ingredients mula sa iba't ibang halaman. Sa gitna ng modernisasyon at patuloy na pag-unlad ng agham at teknolohiya, malaking porsyento pa rin ng mga Pilipino ang naniniwalang mabisa ang mga herbal medicines. Isa si Mang Jess sa maraming Pilipino na gumagamit ng mga herbal plants, lalo na nang siya'y magkaroon ng kidney at gallbladder stones. Ay, ang pinakamatindi ko pong sakit, nung ako'y sa dito sa bladder, sa pantog. Gawa na yung kidney stone, bumaba na doon sa pantog. Doon binaak na yung pantog ko. Saka sa aking high blood, kaya ako'y madalas ang uminom niyang herbal. Eh, yun na, nakakaluwag doon sa aking mga pag-ihi. Yung mga gamot na yun. At yan naman talagang, pagsapol naman ay wala naman tayo niyang ng butika. Ang butika natin, tabing bakod lang. Araw. Dahil sa sakit, namulat si Mang Jess sa kahalagahan ng pangangalaga sa sarili at gayon din sa paggamit ng mga herbal medicines. Hirap ito sa pag-ihi at nakakaranas pa ng alta presyon. Kaya ang solusyon niya dito ay ang pag-inom ng pinakuluang dahon ng sambong, pandan at guyabano. Yung pong sambong, para nga sa kidney, dahil sa ako'y meron ng ng kidney. Yung po namang pandan, alis ng bara ng mga ugat. Yun namang guyabano, talagang yun daw ay ginagamit sa mga cancer patient sa mga ospital. Ang madri ka ko niya, kakawating yan. Yan ay palibasa ako may allergy sa malamig. Kapag ka po umaga, talagang nagkakatihan yung aking mga balat, mukha.
pipitas lang ako, siya ko ikakamot niya sa akin mga katik. Abi, wala na yan. Yan pong ratilis. Yan ay pag sumasakit ang tiyan ko, talagang yan ay mahusay talaga. Ang dahon ng sambong na ginagamit ni Mang Jess ay isa lamang sa 10 medicinal plants na iniendorso ng DOH o Department of Health. Mayroon ding ilan na ginagamit ang mga herbal medicines bilang supplement kontra sa kanilang mga sakit. Dumating ako sa puntong tinatayo from bed, pinaliliguan ng asawa. Nakuha ko yung arthritis ko na yun, kung hindi ako nagkakamali, siguro sa stress or pasma. So may nag-introduce sa akin ng barley, sinubukan ko. Sabi nga nila, walang masama kung susubukan, di ba? Marami akong karamdaman na natulungan ng barley. Yung aking arthritis, high blood talaga ako. Nawala yun. Skin problem ko, nawala. As of now, we are being, what you call it, affected with the modernized environment, especially the processed food, the junk food, and so on. Because they are highly processed. And when it turns in our stomach, instead of just giving proper nourishment, actually sila pa yung naging cause ng pagkalaso ng dugo. Kasi gawa nga na adulterate yung panlasa natin, naging more on acidic yung taste natin eh. Kaya ang nangyayari sa atin, nakagisnan, kaya kung ano yung minana natin sa ating mga magulang, yun din yung nagiging resulta. Na kung anong kinamatay ng ating mga magulang, yun din ang naging karamdaman ng kanilang mga anak. Kaya kailangan talaga na huwag naman nating tularan o gayahin yung mga maling nakaraan, kundi pumasok tayo dun sa panibago na ating tungayan yung mga orihinal na nakaligtaan bunga ng modernong kapaligiran. Na ina-advocates na talaga sa atin yung herbal medicine. Plus, napaka-importante yung change ng lifestyle. Na mabago rin natin yun. Kahit naman mag-take ng herbal, yung lifestyle mo naman mali, edi babalik din yung sakit. Isa si Aling Mira sa mga nagtatanim ng iba't ibang herbal plants na kanya ring ginagamit bilang home remedies. Halos 10 taon na si Aling Mira sa ganitong gawain. Unang-una, yung mga pantapal-tapal lang. Gaya nung dahon ng ikmo, pagka nalalamigan ng tao, tinatapalan sa likod. Tapos yung katakataka naman, pag masakit yung ulo mo, masakit talaga, dinidikdik lang siya ng ulo ng walis yung dahon. Tinatapal siya sa noo. Katulad ng gayubano, yung pandan, sambong, ginagamit din namin panligo sa mga taong yung tinasabing nababaynat sila, yun, pinapaligo namin yun. Saka yung dahon ng lagundi, kung meron sipon, ginagawa na lang namin, pampainom sa kanila. Sa tagal na namin ginagamit, para bang kumbinyente na kami na kung gamitin namin, eh ayos na yun. Ito yung tinatawag naman nilang serpentina. At ito'y talagang super pait. Nagpapababa ito ng mataas ang sugar. Ito yung pandan. Ito yung ginagamit din na pampalinis sa ating katawan. Herbal nga ay. Ito yung madriga ka, pwede mong gamitin. Alam mo, makati yung skin mo, hugasan mo lang siya, gaganunin mo siya. Yun na. Isugat. Bagamat subok na ang bisa ng mga herbal plants, aminado si Aling Mira na hindi kaagad mararamdaman ang epekto nito. Bagaman yung herbal, mabagal, pero may kasiguranan. Kasi wala namang overdose yan. Hindi gaya ng ibang iniinom ng tao, may overdose. Sa akin, ang mga herbal na katulad ng ating nakikita, naniniwala akong inilagay ng Diyos dyan para sa ating tao. Kailangan lang ituklasin ng tao para pakinabangan ng tao. Sa kasalukuyan, patok na rin sa mga butika ang mga processed herbal products. Isa ang Northfield Laboratories sa mga gumagawa ng mga herbal products para sa merkado. Bago pa man maging available sa mga butika, masusing pag-aaral at proseso ang pinagdadaanan ng mga herbal plants. Well, kailangan lahat tayo maging mapanuri. Basahin ang label ng gamot.
Bagamat po may mga gumagamit na ng herbal medicines bilang alternatibong gamot, ang ilan ay may alinlangan pa rin. Ano-ano nga po kaya ang kanilang mga kadahilanan? Nagpapatuloy po ang Agenda Report. Dahil sa pagtangkilik ng mga Pilipino sa traditional na pamamaraan ng panggagamot, inilunsad ng DOH ang Traditional Medicine Program noong 1992. Taong 1997 naman nang isinabatas ang Traditional and Alternative Medicine Act of 1997 o RA 8423 na siyang lumikha sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC. Kung marami ang naniniwala at gumagamit ng herbal medicines, meron ding ilan na tila hindi kumbinsido sa paggamit ng mga ito. Kung noong una tiwala si Aling Olivia sa paggamit ng mga herbal medicines, kabaliktaran na ito ngayon. Dahil hindi naging mabisa ang mga herbal supplements para sa na-stroke na asawa, nawala ang kanyang kumpiyansa sa paggamit ng mga herbal medicines. Sa ngayon, hindi na po ako naniniwala sa mga herbal na mga katulad ng mga food supplement na pinapainom ko sa asawa ko kasi sa tagal ng pagbili ko ng gano'n, wala pong epekto sa asawa ko. Ganun pa rin ang mister ko. Yung talagang wala ako nakitang pagbabago sa kanya. Ang kinikita ko sa pagtatrabaho, doon lang napupunta, wala namang nangyayari. Kaya tinigilan ko na lang. Para naman kay Mang Porfirio, mas naniniwala pa siya di umano sa bisa ng mga nire-resetang gamot ng mga doktor. Ay, hindi ako maniwala diyan sa herbal. Yung hindi talaga katulad ng doktor nga tini-check up ka muna. Ang ating gamitin o kaya imnon, baka hindi naman tukma sa sakit sa ating katawan. Aminado din si Mang Porfirio na takot ito sa paggamit ng mga herbal medicines, lalo na kapag hindi sapat ang kaalaman tungkol sa mga ito. Magpa-check up sa doktor kung anong gamot ang kailangan sa sakit na yan. Pinag-aralan nila anong sakit ng tao o ano ang tukma nga gamot nga ipainom sa tao. Para kay Dr. Tam Mateo, magandang pamamaraan ang paggamit ng mga herbal medicines. Gayunpaman, ito'y nagsisilbi lamang na katuwang ng mga prescribed drugs na panlunas sa mga karamdaman. Sa bahagi naman ng FDA o Food and Drug Administration, masusi ang kanilang pag-aaral sa mga herbal medicines bago ito lumabas sa merkado. Well, ang Food and Drug Administration, yun ang tawag sa amin ngayon, ito ang ahensya ng gobyerno na nangangalaga ng kalusugan kasi under kami ng Department of Health at naniniguro na ang mga gamit pangkalusugan, produktong pangkalusugan tulad ng gamot, pagkain, cosmetics, medical devices, ito ay ligtas, mabisa, at may kalidad. Ang manufacturer ay dapat sumusunod sa sinasabi namin good manufacturing practices. So bibigyan muna namin sila ng lisensya na napagpapatunay na sila ay sumusunod sa sinasabing GMP. May ilang pamantayan din doon, yung kanilang facilities, yung mga equipment na ginagamit, ang mga tao nila ay trained, merong sistema sila, yung sinasabi natin quality system na makakapagpasiguro na tama ang kanilang ginagawa. May mga standard operating procedures, magsasubmit sila sa amin ng ano ang laman, bukod doon sa sinasabing active na gamot, may excipients yan, ipakita sa amin ang formulation, ipapakita sa amin yung sinatawag na technical specifications ng produkto, yung proseso kung paano siya ginagawa, yung stability studies na sinasabi na ang tabletang ito ay makakatagal sa loob ng 2 taon, kailangan din may pag-aaral. Well, kailangan lahat tayo maging mapanuri. Basahin ang label ng gamot, importante yon. Alamin kung meron bang drug registration number na inisyo ng FDA ang bawat gamot na iinumin nila. Hindi pwede yung sinabi ng kapitbahay, kahit anong klaseng gamot iinumin na nila, no? At sana rin naman wag nilang tangkilikin yung mga hindi nila yung mga gamot na nakapaloob sa mga boxes o sa mga label na hindi nila naiintindihan basahin. Hindi nag-a-approve ang FDA ng mga produkto na ang label ay hindi maintindihan ng ating mamamayan.
Lahat ng mayroon tayo sa mundo ay ibinigay ng Diyos na may taglay na gamit at halaga. Katulad na lang sa ating bansa kung saan sagana tayo sa mga likas na yaman. Kabilang na dyan ang iba't ibang halamang gamot na makatutulong para sa ating kalusugan. Nasa atin na lamang ang pag-alam sa tamang paggamit ng mga ito para sa kapakinabangan ng lahat ng mamamayan. Herbal industry has become a multi-billion industry sa Pilipinas. Mapalad po tayo at kasama natin ngayon si Director General Joven Ordonia ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare ng DOH upang samahan tayo sa ating talakayan ngayong umaga. Doc Joven, magandang umaga po. Magandang umaga onyo, Mr. Secretary. Well, sir, siguro yung una ko pong itatanong, no, itong pag sinabing herbal medicines, paano nga po ba ito kinu-qualify ang isang halaman bilang tinatawag na halamang gamot? Yung mga herbal medicine, sa pangalan lang, herbal. Ito yung mga natatagpuan natin kung saan-saan na tumutubo sa mga kanayunan. Yes. Ang dami nating herbal medicine sa buong Pilipinas. Sa countdown ng mga sumasaliksik, more than 1,000 herbal medicine yan. Wow. Oh, and how it's very challenging, no, para sa Department of Health para i-qualify ano diyan yung i-consider mo na halamang gamot. Gaya ng pagsasaliksik, yung mga gamot, aksidenteng na natutuklasan yan. Halimbawa yung penicillin. Yung penicillin, aksidente lang yan. Yes. Gaya rin yung mga sa atin, yung mga herbal medicines natin, ay matagal nang ginagamit yan. Ngayon, para mag-qualify na herbal medicine yan, kailangan susuruin ng Food and Drug Administration. Okay. And sir, ang DOH, no, if I'm not mistaken, meron po kayong in-endorse na 10 medicinal plants for herbal medicines through traditional health program. No? At anihin ko lang po, no, Acapulco, Ampalaya, Bayabas, Lagundi, Sambong, Bawang, Nyog-Nyogan, at Tianggubat. Totoo yan. Sir, ano-ano ba yung mga herbal medicines na produkto ng DOH? Yung dalawang nire-recognize ng Food and Drug Administration ngayon ay yung Sambong at saka Lagundi. Lagundi. Oo, Kasi, naku, lagi natin naririnig yan sa mga... Kasi ito na yung natuklasan na napag-aralan na pumasa na sa Food and Drug. Ibig sabihin po nung pumasa sa Food and Drug, may pananaliksik, pag-aaral, na talagang ito, legitimate, certified na nakakagamot ho talaga. Correct. Totoo yan. Yung Lagundi, ginagamit natin sa ubo. Ubo? Ngayon, yung Lagundi rin, ginagamit din sa may mga asthma. Maganda yan. And then yung Sambong Yung leaf Sambong naman, tablets, sa mga problema sa mga pag-ihi, yung sa kidney. Sa Opo, kidney. opo. Yan. Sir, paano yung may explain at mapaparating sa ating mga kabayan? Kasi alam naman ho natin, no, panahon pa ni Limahong, itong mga herbal medicines, no, talagang nagkalat ho yung iba, dyan sa Quiapo, for instance, napakadaming kung ano-anong pinapahid o sinasabi yan. Paano paraan natin ito ini-inform at inu-orient ang ating publiko? Yan ang kinakalungkot natin kasi ang daming gamot yan sa Quiapo. Pero kulang tayo sa pagsasaliksik. Dapat lahat yan sinasaliksik natin. Pero alam mo naman na medyo yung gobyerno kulang naman sa pondo. Hindi natin magagawa lahat. Ngayon, yung mga pagsasaliksik natin, may mga herbal na gamot na sa kanayunan na ginagamit na ng mga 50 years, 25 years. Kung 25 years, yung Food and Drug, parang nire-recognize na yan. Yes. Halimbawa, isang halimbawa ko yan, yung bayabas. Okay. Yung dahon ng bayabas, ginagamit yan sa mga pagtutuli natin. Yes. Ginagamit yan sa sugat. Kasi napag-alaman natin na yung katas niyan, pwedeng disinfectant. Kaya lang, walang formal na pagsasaliksik ng mga siyentipiko. Iyan, alam natin yan. And these are the benefits of herbal medicines. So, parang napakadami po. Pero, paano bang magsisimula? Kunyari po, ang ampita,
Paano bang magsisimula yan na ano uunahin mo, ano yung unang gagawin mo? Common knowledge yan. Yung halimbawa, yung bayabas at saka common knowledge yan na gumagawa. Ngayon, kailangan mag-submit tayo ng mga research agenda natin. Yung agenda natin, research, submit natin para pag-aralan ng kahit sino man. Sa katunayan, yung malunggay ngayon, pinag-aaralan na sa Amerika. May studies sa Harvard. Ngayon, oras na lumabas yung studies ng Harvard na yon, papakita na lang sa publiko, then papakita na rin natin sa Food and Drug at i-register na ng Food and Drug as a medicine or as a drug. Habang hindi pa nare-register ng Food and Drug, hindi pa natin tinatanggap na medisina yan. Tinatanggap lang natin na home remedy. Home remedy. Ayun, Which tatanggapin means, natin. pwedeng gamitin. Pwedeng gamitin. Oo, hindi ito nakaka-aggravate ng sakit. And sir, talking about this, kasi sa modernong panahon, alam naman po natin, nakakasanayan natin yung may prescription, galing sa doktor, etc. And now, here comes itong mga herbal na medicines. Kaugnay po nito, ano naman yung implikasyon nitong pagdami ng mga gumagamit sa herbal medicine? Ang tanong ko nagpa-fluctuate ba yung demand doon sa mga medicines o nakaka-apekto po ba ito? Nagiging competition ba ito? Malaking competition yan. Halimbawa yung lagundi natin na ginagamit sa ubo. May mga naapektuhan na mga cough syrup sa market na. May 25% to 40% yung sales nila bumagsak. Paano natin mapoprotektahan si Juan de la Cruz dito sa mga ganito po? Kasi yung iba naman, on the other side, extreme naman, lahat na lang nagpapagaling yung herbal at pwede mo nang gamitin ito as an alternative, kaysa bumili ka ng gamot, ito na lang. Yung dalawang yan, lagundi at sambong, aprobado na ng Food and Drug yan. Yes. Kaya na-approvehan na yung kung alin ang masama, alin ang hindi. Pag-approve ng Food and Drug natin, drug na yan. Yes. Ngayon kung hindi pa, home remedy pa lang. Okay. Pero, meaning pwede palang gamitin. Pwedeng gamitin, hindi nga lang nakaregister sa Food and Drug, pero safe mga yan. Okay. Protektado ng publiko. Ngunit hindi din po natin sinasabi na ito ay pwede na ititigil mo yung iniinom mong gamot. Komplementary tayo. Komplementaro. Yes. Hindi natin sinasabi na hintuin mo yan. Halimbawa, yung may isang pasyente na may diabetes, umiinom ng mga gamot na galing sa mga ibang bansa. Yes. Pagkatapos sasabihin natin, isulong din natin yung ampalaya. Kaya yung ampalaya, aprobado na ng Food and Drug yan. Sinaliksik na yan sa UP. Ngayon, huwag nyo ihinto yung gamot nyo. Tulungan natin na bumaba yung blood sugar nyo sa pag-inom ng ampalaya. Mas makakatulong. Sir, ito yung gusto kong napapansin natin dun sa ibang label ng ating mga herbal medicines. Yung nakalagay lagi at sikat-sikat yan, yung no approved therapeutic claims. Pag sinabi mo bang no approved therapeutic claims, ano po ba ang ibig sabihin ito? At hindi po ba ito taliwas doon sa kiniklaim din na health benefits ng mga gamot na ito? Hindi yan taliwas. Ang ibig sabihin lang yan, hindi pa dumaan sa pagsasaliksik doon sa Food and Drug. Okay. Kaya kung hindi pa dumadaan doon, alam natin halimbawa yung isang herbal medicine ay nakakatulong. Kaya hindi natin masabi na mayroon ng health benefits yan. Masabi lang natin na para It is safe also. Safe, of course. May mga tao dyan talagang totoong sa karanasan nila, ang feeling nila, kunyari, may cancer, sabi, gumaling talaga ako dyan. At ito talaga, nangyari sa akin, etc., etc. Paano yun? Mayroong mga cancer of the skin na nakikita. Yung isang gamot natin dyan, yung kasoy, nakakatulong yan. Na sinusunog niya yung cancer sa balat mo. Kaya nakakagaling sa cancer yan. Kaya lang, kulang pa nga tayo ng scientific evidence. Yes. Ang hinahanap ng scientific community is scientific evidence. May mga produkto ho ba kayo na kayo mismo ang nagsusulong? Ang pitak. Ano mga po ito ulit? Meron tayong Acapulco na ointment. Meron tayong Tiaang Gubat. Meron tayong Ulasimang Bato. Meron tayong Lagundi at Sambong. Pero ayaw namin makikumpit
sa private sector. Alam niyo Okay. naman yun, Mr. Secretary. Kaya yung mga binibigyan lang namin dito, ang doon sa Department of Health. So, Department of Health kami, ititinda namin sa Department of Health para namang gamitin ng Department of Health na may bigay. Ito po ba, sir, nagagamit din dun sa mga health centers natin na scattered all over the country? Yung health package ng Department of Health, isang box yan. Sari-saring gamot yan. Yes, I saw that. Yeah. Ngayon, yung health package na yan, meron din kaming Sama nilalagay rin. na lagundi at sambong doon. Kasama yan. Sir, dun sa mga iba na nagdududa pa rin, no? Sinasabi nila itong herbal medicines, maraming problema yan. And that's why yung iba, kasi nga sinasabi niya na kung naapektuhan na pala yung mga malalaking kumpanya, talagang gumagawa ng hindi magagandang bagay para siraan. No? But on the other end, sinasabi nga natin, yung iba naman sumusobra na lahat na lang, herbal. Sa paanong paraan po ba nire-regulate ng ating Philippine Food and Drug Administration itong mga bagay na ito? Ang doon sa home remedy, pitak pa lang ang Sa home remedy, dyan, sa home yes, remedy. yes. Ngayon, kung meron ng pagsusuri o pananaliksik dyan, isasubmit na FDA. Sa FDA. Sila na. Doon po Higher. bibigyan ng Certificate of Product Registration. Higher yung FDA. Oo. Paano ba nating mapoprotektahan yung ating mga kabayan? At higit sa lahat siguro, paano ba masisiguro na authentic at o tunay yung pong ating binibili kahit na hindi pa ng FDA? Yung mga ibang mga produkto ay nanggagaling sa Amerika yan. Ngayon, dumadating dito, dumadaan din sa FDA yan. Kaya safe yan, effective din, pero hindi nire-register ng FDA na as a drug. Kaya nilalagay nila no therapeutic value man. Yun yung bali protection ng mga publiko yan. Na kung gusto, hindi naman sinasabi na hindi effective ito. Yes. Hindi naman sinasabi na masama ito. Or Sinasabi- makakasama Oo, sa hindi. iyo. Oo. No? And sir, siguro yung huli ko pong itatanong, bakit mahalaga ang agenda ng herbal medicines pagdating sa usapin ng kalusugan ng ating bayan? Sa kita nyo ng buong bayan ngayon na ang dami nang lumalabas kung saan-saan. Yung herbal industry has become a multi-billion industry Yes. sa Pilipinas. Alam nyo naman yan. Kaya kailangan tignan natin yan na hindi naman natin basta-basta tanggapin. Yes. Kaya nga doon sa pitak natin, sinusuri rin natin Sinusuring kung maigi, sino, opo. kung alin. Kaya nga sabi ko, marami dyan mga gamot sa Quiapo na kung ano-anong sinasabi nila. Dapat suriin natin yon. Tignan natin. Hindi ko sinasabing hindi Hindi agad epektibo, pero maraming epektibo. Ano mga epektibo? Sabihin nyo sa amin para pag-aralan natin. Huwag natin isara ang isip natin. Let's be open. Para kung ganun, mas mapoprotektahan yung publiko natin. Tama. Maraming salamat, Doc Joven. God bless you po. Marami ring salamat, Salamat Mr. po. Secretary. Tutok lamang po kayo at magbabalik po ang ating agenda. May kasabihan po tayo na health is wealth. Dahil po dito, kailangang tumaas ang ating kamalayan pagdating sa pangangalaga ng ating mga kalusugan. Sa kasalukuyan po, isa sa maaaring indikasyon nito ay ang pagtangkilik ng ating mga kababayan sa mga tinatawag na herbal medicines. Subalit, maliban po sa pagbibigay itoon sa mga benepisyong hatid ng mga herbal medicines, mahalagang alamin din po natin ang tamang pagsusuri at paggamit sa mga ito. Ito po ang ating naging agenda. Ako po muli, si Joel Villanueva, na nagsasabing sa agenda nating ito, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Araw-araw, nandiyan sila, bahagi ng ating buhay. Kahit magkikibata, kahit magpingi-pingihan. Kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Agenda, agenda, agenda. Kahit nasan ka, nakikita at naririnig, apektado ka.
Kahit magpikit mata, kahit magkibit balikat, nararamdaman. Agenda, agenda. Kahit di pag-usapan, nararamdaman. Sa bawat kibot galaw natin, nakakaapekto.